na si Denise Cornejo sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Inilabas na rin ng Bureau of Corrections ang mugshot niya. Pero may mga nagdududang baka hindi si Denise ang babae sa mugshot na nilabas ng Bucor dahil para sa kanila ay iba ang hitsura nito. Pero malaki ang posibilidad na nagbago na nga ang itsura niya dahil wala siyang makeup sa mugshot. Bukod dito, kahit tinakpan ng mga mata sa nilabas na mugshot, mababanaag sa muka ang matinding pagod na nararamdaman na hindi nakatakataka dahil sa masaklap na nangyari sa kanyang buhay. Makikita sa unang mugshot ni Denise, nakuha noong May 5, 2014 at sa pinakabagong mugshot niya, nakuha nito lamang May 2, 2024 na pareho ang kanyang tangkad, ilong at labi. Kaya walang dahilan para mag-alala ang netizens na nagdududa. Marami ang nagimbal sa sinapit ni Denise, lalo na ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kaya isang araw matapos siyang hatulan ng korte sa Taguig City ng habang buhay na pagkabilanggo, kaugnay ng kasong serious illegal detention for ransom na ikinaso sa kanya ng komedyante at TV host na si Bong Navarro. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kanyang abogado. Hindi naman ikinatuwa ng ilang netizens ang nilabas ng Bureau of Correction ng mugshot ng businessman na si Cedric Lee. Nakangiti kasi ito at parang hindi apektado sa parusang habang buhay na pagkakakulong na pinataw sa kanya matapos mapatunayang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na sinampa rin ni Bong Navarro. Tuloy na papatanong sila kung may nalalaman bang parating na good news si Cedric na walang kaalam-alam ang publiko. Nakangiti rin si Cedric sa mga videos na kuha ng iba't ibang TV news programs na sinadya siya sa National Bureau of Investigation Office sa Quezon City matapos niyang sumuko. Pero tila ipinagkanulo si Cedric ng kanyang mataas na blood pressure na isang pahiwatig na apektadong-apektado siya sa hatol ng korte. Nakadagdag din ang matinding init ng panahon sa stress na nararamdaman ni Cedric, kaya marahil hindi siya nakapunta sa Regional Trial Court ng Taguig City para basahan ang disposisyon at matukoy ang bilangguang pagkukulungan sa kanya. Ang NBI Medical Legal Officer na si Dr. Joseph Cruz ang humarap sa media at nagpaliwanag tungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Cedric. The latest vital sign is hypertensive at 180 to 100 mm mercury. Tachycardic, mabilis ang tibok ng puso, 107 beats per minute, pahayag ni Dr. Lopez. Pero hindi raw kailangan dalhin sa ospital ang businessman na mananatili muna sa NBI office dahil sarado pa ang korte ng Taguig City tuwing weekends. Ang pinakabagong kabanata, hindi maaaring ikulong sina Cedric Lee, Simeon Raz at Ferdinand Guerrero sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Sina Lee, Raz at Guerrero, kasama ang modelong si Denise Cornejo, ay ang mga nahatulan ng guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na sinampa ng TV host actor na si Bong Navarro. Base sa desisyong binasa ni Judge Mariam Bien ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 noong May 2, 2024, reclusion perpetua o life imprisonment ang ipinataw na parusa sa apat. Nasa kustodiya na ng Bureau of Corrections si Lee at Raz. Si Cornejo naman ay nakapiit na umano sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Si Guerrero ay patuloy na nagtatago hanggang ngayon. At dahil nasintensyahan sila ng habang buhay na pagkakakulong, Persons Deprived of Liberty o PDL na ang tawag kina Lee, Raz,
Guerrero at Cornejo. Ngunit hindi gaya ng inaasahan, hindi sila dadalhin sa National Bilibid Prison. Ito ay ayon sa latest statement ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. na nagsasabing masyadong masikip na ang mga selda sa Bilibid sa dami na ng bilanggo. Hahanapan pa raw nila ng pagdadalhan sina Lee, Raz at Guerrero. Pahayag ni Katapang sa inilabas na statement nitong Biyernes, May 3. Since we are no longer allowed to accept any more PDLs at the NBP, and with the ongoing decongestion program being implemented, I have ordered NBP Superintendent C. Inspector Roger Boncales to determine where they will be committed, just like any other newly committed PDLs. Sa dating panayam ni Katapang sa GMA News noong July 31, 2023, inilarawan niya ang National Bilibid Prison bilang worst supermax prison. 6,000 ang maximum capacity ng NBP. Pero 30,000 ang bilang ng mga PDL na nakakulong dito na nagsisiksikan at nagdurusa dahil sa matinding init ng panahon. Hindi naman sila maipasok lahat sa selda. Gabi na, yung nasa labas sila natutulog, nakahamugan, lalo na ngayon pag umulan, tuloy-tuloy, walang patid. Lahad noon ni Katapang sa GMA News. Hindi lamang ang National Bilibid Prison ang may malaking problema sa parang sardinas na pagsisiksikan ng mga PDL dahil nararanasan din ito sa mga kulungan sa Metro Manila at sa ibang panig ng Pilipinas. Nakakulong ang aktor na si Ricardo Cepeda sa Cagayan Provincial Jail mula pa noong November 2023 dahil sa kasong syndicated estafa. Nakabilangguman siya sa lalawigang napakalayo mula sa pamilya ng nasa Metro Manila. May tuturing pa ring mapalad si Ricardo dahil maayos ang kalagayan niya sa kanyang kulungan sa Cagayan Provincial Jail. 12 lamang ang mga PDL sa seldang kinalalagyan ni Ricardo. May mga kama sila at electric fan. Malayong-malayo ito sa kulungan na pinanggalingan niya bago siya ilipat sa Cagayan Provincial Jail. 50 ang bilang ng mga PDL sa bilangguan na unang pinagdalhan sa kanya nung madakip siya sa Caloocan City noong October 7, 2023.